ah, mag-i-start na. Antay muna tayo saglit ng viewers natin. Saglit Share muna tayo. Share muna natin sa ating mga newsfeed. Wait lang Wait lang guys. Wait lang po guys Wait lang po. Wait lang po guys. Delikado ang lagay. Ang PBBM. Yan, pag-uusapan po natin ngayon guys, no? Medyo delikado No? Pag-uusapan po natin to, medyo delikado po. Hindi po natin to mapapawalang bahala. Medyo delikado po ito. Kung yung iba sasabihin, ay wala yan. Hindi po. Hindi natin pwedeng mawalang bahala to kasi delikado po ito. Sasabihin ko sa inyo kung bakit Hindi po pwedeng walang bahala. Yan. Okay. Dali guys, saglit lang. Lagyan ko lang siya ng thumbnail. Yan. So, delikado po itong lagay ng ating Pangulo, no? Hello, hey DC. Hello, Admin Rich. Hello din sa iyo, no? So, yan nga po, hindi po natin pwedeng ipawalang bahala, no? Itong lagay, no, ng ating Pangulo, itong mga impeachment complaints. Saglit po Ilagay ko lang po yung aking thumbnail, no? Tapos ay mag-start na po tayo. Yan. Okay, lagay ko lang po aking thumbnail. And then mag-start na tayo. Yan. Okay, bakit ba ito delikado? Mamaya na nga yung thumbnail. Ayaw So, mag-start na tayo guys, no? Okay, ito na. So, ito na nga po mga kaibigan, no? Pag-usapan po natin ngayon, ito pong impeachment, no? Na ito pong inihahain na impeachment, no? Laban po sa ating Pangulong BBM. Yan. So, yan. So, yan ang
mga kaibigan, Randy Gorospe, ayan, hello, salamat po sa panonood, 'no, 'yan. So, eto na nga mga kababayan, pag-usapan na po natin itong, patungkol po kay, sa impeachment 'no, na inihain po kay PBBM. So, to guys 'no, ang unang impeachment na inihain kay PBBM ay, masasabi nating mukhang bogus 'no, bogus impeachment. Hindi natin alam kung nag-iisip ba yung naghain nito mga kaibigan, maglagay ba naman ng grounds na bangag daw yung pangulo, hindi naman napatunayan na ang pangulo ay bangag 'no. Tapos yung isa pa sa ground niya ay, gumawa daw ng ICI para protektahan o i-cover up 'no, yung kasalanan ng kanyang mga ano, kaalyado, which is mahirap din 'yan patunayan guys 'no, hindi 'yan mapapatunayan. At, ano pa yung kumi-kickback daw 'no, sa dito flood control anomalies, kumi-kickback. So, kita naman natin mga kaibigan 'no, mahirap po 'yan patunayan dahil wala naman pong mga, ebidensya na talagang nagtuturo sa ating pangulo. Pero bakit po delikado delikado pa rin po ang ating pangulo? Bakit po natin masasabi na delikado pa rin? Kasi mga kaibigan, 'yan na, eto na, pinagtutulungan na ngayon yung pangulo natin kasi alam nila 'tong mga anti-Marcos na wala ng ano, wala ng depensa ang ating pangulo 'no, pagdating sa Kongreso. Although meron, pero hindi na gano'n katatag. Hindi katulad nung nandoon pa si dating Speaker Martin Romualdez na walang walang makapag-dare na magpasa ng impeachment 'no, laban sa ating pangulo. Kasi alam nila na talagang wala talaga, hindi talaga 'yan, magpo-prosper dahil sobrang ano, sobrang lakas talaga 'no, ng pamunuan ng dating Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon eto mga kababayan ay medyo ano na, medyo, nag-iiba po 'no, ang, 'pag titingnan natin na guys 'no, ito kasing impeachment ay number 'no, number game. Hindi po natin maalis na mapag-iisipan natin na alam naman natin guys na may mga nai-impeach na hindi naman talaga ka-impeach-impeach at meron namang mga hindi naman, meron namang dapat talaga i-impeach pero hindi naman nai-impeach. Kasi number game nga mga kaibigan 'no, kung sino yung may numero, siya yung talagang, magpe-prevail, siya yung talagang nananalo. So eto na mga kababayan, may lumalabas ngayon na video 'no ni Mike Defensor, na kung saan si Mike Defensor po ay sa bibig niya mismo nanggaling, na mukhang merong namubuo 'no, namumuong alyansa sa mga makakaliwang grupo at dito sa mga DDS 'no. Doon po sa video na yun na kumakalat ay sinabi po ni Mike Defensor na, ah, kinausap nga daw 'no, yung Makabayan Black. Alam naman natin Makabayan Black, yan yung palaging nire-red tag noon 'no, nina Duterte 'no, ng mga DDS na mga NPA, ganyan, nasa bundok, yan. Then nagkausap daw sila, sinabihan niya na, "Oh, magfa-file kami ng impeachment, baka gusto niyong, sumali din." Oh, tapos ang sabi ng Makabayan Black, magfa-file nga din daw sila ng impeachment. So, meron pong bago ko pa nakita itong video na 'to ay meron ng mga bulung-bulungan, mga kaibigan 'no, na meron daw di umano, hindi natin alam how true, meron daw di umano namumuo na alyansa sa mga makakaliwang grupo at dito sa mga DDS 'no, na magsasanib puwersa para ipa-impeach ang ating pangulo. So 'yan nga mga kaibigan yung sinasabi ko mula noon pa, na basta leftist, anti-Marcos 'yan. Wala kang makikitang leftist na hindi anti-Marcos. Kaya nga 'di ba si Duterte ever since ayaw niya kay PBBM, kasi leftist 'yan, NPA 'yan, mga kaibigan. Si Duterte ay leftist, leader 'yan, mataas 'yan na leader ng NPA.
Sinabi na 'yan nung isang, ah, military 'yun, military na naging member ng NPA, na si Duterte daw hindi daw nagpo-front, pero nakita daw niya nandun daw siya 'no, na nung nandun daw siya sa bundok nakita daw niya si Duterte na siya yung nagko-command, siya yung sinusunod nitong mga leftist na 'to. So, may ano ako nito guys, may vlog ako dati nito at may post ako nito, yung picture ng military na 'yan 'no, nakalimutan ko yung pangalan niya guys, 'no. Ise-search ko sa Facebook ko kung sino ito. Na siya mismo ang nagsabi mga kaibigan na si Duterte ay isang mataas na leader ng mga NPA. So, kung titignan natin mga kaibigan, nung si dating Pangulong Duterte ay tumatakbo pa lang, 'di ba nagkaroon siya ng alyansa with Joma Sison. Sabi niya, "Kapag ako nanalo, ang kaliwang paa ng NPA ay ang isang paa ng NPA nasa Malacanang." At nung nanalo nga siya mga kaibigan, ginawa niya. Nagkaroon siya ng mga secretary na mga leftist, na yung isa pa nga yung si Liza Masa, eh, kasama doon sa nag-file ng impeachment sa ating Pangulong BBM nung isang araw 'no. Makikita natin si Liza Masa ay isa din sa mga naging cabinet secretary ni dating Pangulong Duterte nung hindi pa sila nag-aaway ni Joma Sison 'no. So kung titingnan natin, noon pa man may alyansa na talaga ang mga leftist at itong mga DDS. Kasi mga kaibigan, alam naman natin na si Duterte ay talagang maka-leftist. At sabi niya, "I am left and I will be forever left." At alam din natin na yung nanay nila 'no, Nanay Suling ay isang left. Kaya nga siya may ano, pinagawan pa nga ng university sa China 'no, Memorial University yung nanay ni Digong sa China. Hindi ka naman magagawan ng gano'n ng China mga kaibigan, kung hindi ka leftist. At yung nanay niya ay isang magaling na educator 'no, na professor ng mga leftist. Eh, ano ang tinuturo do'n? Ang itinuturo sa isang komunistang bansa na katulad ng China ay patungkol sa communism, sa kanilang ideology. So, meaning to say, talagang talagang ano, talagang grounded 'no, itong nanay ni dating Pangulong Duterte ay grounded talaga sa prinsipyo 'no, at sa constitution 'no, ng mga left. At yan, namana yan ni Digong, yung kanyang pagiging leftist. Kaya nga si Digong ay hindi naniniwala sa Diyos. So, meaning to say mga kaibigan, magbabalik na naman ngayon, mukhang ano, magbabalik na naman ngayon ang alyansa ng mga DDS at ng mga leftists. Kaya kaya 'di ba yung may mga panahon na talagang tawang-tawa ako kasi 'di ba, alam naman natin yung mga DDS ang sabi nila, "O yung mga galit daw kay Digong 'pag hindi ka daw adik NPA ka." 'No? Palagi yung sinasabi, "Ay ito NPA 'to, ito NPA 'to." Oh, ngayon, makakasama niyo na naman sina Castro, makakasama niyo na naman yung mga nire-red tag niyo na nasa bundok. Kasi sinasabi niyo na, NPA ka, NPA ka." Oh, oh, parang kinakain niyo yung sarili niyong suka. Oh, ano masasabi niyo diyan? Oh, nire-red tag niyo pa si Castro, kasama niyo ngayon. Oh, galit na galit kayo kina Nery Colmenares, oh, galit na galit kayo yung ano, yung laging nasa rally, yung Reyes ang apelyido, galit na galit kayo, nire-red tag niyo yung mga yan. Oh, ngayon makakasama niyo. Yun bang isinuka niyo na, kakainin niyo na naman. Paulit-ulit na lang, history repeat itself. Noon nakipag-alyansa kayo sa mga NPA, ngayon na naman makikipag-alyansa na naman kayo ulit sa mga leftist. Oh, yan ganyan kayo mga DDS, wala kayong prinsipyo. Kung saan yung ano kung saan yung agos ng tubig nandun kayo, wala kayong prinsipyo. Yan ang pagkakaiba sa mga Marcos loyalist at Marcos supporter. Kami, talagang dito lang kami, Marcos lang kami. Nung nagka-unity,
Sabi ni PBBM, "Eto iboto niyo si ano, si Duterte, si Sara kasi ito ang gusto kong Vice Presidente." Sumunod lang kami kay PBBM. Sumunod kami sa kanya. O sige iboto natin. Oh, kaya nag kaya si Sara nakuha niya yung aming 31,000,000. Supposed to be 1,000,000 lang sana ang boto ni Sara, pero dahil sumunod kami ng mga loyalista, nakuha niya yung boto ng mga loyalista at Marcos supporters. Kaya nagkaroon ng 32,000,000 si Sara. So, kami lang talaga dito, mga Marcos loyalists and Marcos supporters, ang talagang merong solid na boto. Kami lang talaga ang mga solido. Kasi kita niyo, eto hindi ko inaano yung mga dilaw at pink. Yung mga dilawan, o yung mga sa panahon noon ni Noynoy Aquino, yung mga dilawan, Liberal Party, associated yan with leftists. Alam natin yan, mga kaibigan, no? Si Ninoy Aquino, ang sinasabi nga, no, ay associated with leftists. Nakipag-alyansa yan sa mga leftists, no, para isang goal pabagsakin si Apu Lakay. Pagkatapos, pagdating kay Cory Aquino, yan, tinatag naman yung ano, PDP laban 'no, sina Aquilino Pimentel, tsaka yung isa pa, na pinagsanib 'no, so naging PDP laban, ang ginamit ni Cory Aquino 'yan 'no, PDP laban. Tapos yan din yung ginamit ni Duterte, PDP laban. Inagawan pa niya si Coco Pimentel na kung titingnan dapat kay Coco Pimentel yun, kasi yung tatay ni Coco Pimentel na si Aquilino Pimentel ang nagtatag ng PDP laban, 'di ba? Pero inagawan siya na itsapuwera yung anak, na kung saan siya dapat yung ano kinikilala dun kasi yung tatay niya ang nagtatag, 'di ba? So, meaning to say, itong mga Duterte nanggaling ito sa mga dilaw, 'no? Itong mga DDS na 'yan nanggaling talaga yan sa mga dilawan. So, adulterated kumbaga, adulterated. May halo, kasi walang prinsipyo, 'no? Kung saan yung agos ng tubig, doon sila, 'no? Kung dito, dito yung agos ng tubig, nasa right, dito tayo. Kung dito naman dalhin sa kaliwa, dito tayo. Kung dito naman sa center, dito tayo. Ganyan ang mga DDS, adulterated, may halo, hindi puro. Hindi katulad ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters, puro kami. Hindi hindi mo kami masusuway na, "Uy, magiging leftist kami." Hindi gano'n. "Ay, magiging dilaw kami." Hindi gano'n. Susuporta kami, oo, sige susuporta. Pero pagdating talaga sa sasabihin mo na, pipili na ng ganito kandidato, dito pa rin kami sa Marcos. Yun yung prinsipyo namin. Katulad ngayon siguro nakikita niyo ako, nagko-content ako 'pag may nakikita akong magandang content about Risa Ontiveros, 'di ba pink 'yan, kino-content ko. Sige i i-praise natin yung ginawa ni Risa Ontiveros, maganda 'to.